Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Naririnig nyo ba noong araw itong mga babanggitin ko po sa inyo? Distillador. Ano po yan? Distillador. Llabe Catala. Plais. Contact point. Condenser. Llabe tubo. Meron pang ang puwerta. Ano ba yung puwerta? Yun yung nut mismo. Kasi may butas sa gitna. No, yun yung pinaka-nut. Tapos, interior. Nung araw kasi talagang lahat ng mga gulong ay naka-interior. Nung wala pa yung mga gulong na tubeless, o di ba? Yan ay hindi na ginagamitan ng interior. Alam nyo, nung ako'y lumalaki, nung kabataan ko, at nauunawaan ko na yung mga bagay na yan dahil metalyer din po kami sa probinsya, diyan sa Baliwag, Bulacan. Pag naririnig ko ngayon, parang bumabalik sa akin yung maraming alaala ng aking magulang. At yung mga 1/2, yung mga 3/4, mga 3/8 na mga sukat ng llabe o 5/16, ngayon wala na po yung mga ganung sukat ng llabe. Puro millimeter na po, 8, Gs, 12, 13, 15, no? 18, 22, yan yung mga sukat ng llabe ngayon. Hindi na ito naabutan itong mga bagong mga mekaniko. Kaya nga po nung araw, nung ako'y high school, no? May jingle yan na it's easy to change from English to metric. The system is fun if you know it. Yan. So let's all convert. Yan yung jingle nung araw na kasi galing tayo sa English system, tapos lilipat tayo sa metric system. At ngayon nga po, halos lahat ng mga ginagawa natin dito ay metric system na po. At saka nung araw po mga kapatid, ang mga sasakyan, dadalin mo sa mobile, yung mga gasolinahan nun, dadalin mo sa Shell, at magpapagrasa, papagreasing. Ngayon, wala na pong ganyan. Halos lahat po ng mga pyesa sa pangilalim ay hindi na nagagrasahan. Bihirang-bihira na po yung may mabibili kang mga pyesa na mayroong grease port para magrasahan mo. At nung araw, maririnig natin sa tatay natin, kumuha ka ng langis ng makina. Hindi po yung makina ng sasakyan, makinang panahi. Kasi yun yung mga nabibili nung araw, yung Singer Oil. Kapag ka merong kukumpunihin ang tatay ko, inuutusan ako palagi. Ngayon mga kapatid, kaya ko ito binabanggit sa inyo, kasi ang vlog ko po ngayon ay meron po kasing tumawag sa akin na hindi naman niya inirereklamo yung tatay niya. Kaya lang, ang tanong po niya kung makakasira daw po ba sa kanyang sasakyan, sa kanyang makina, yung palagiang nag-engine brake ang kanyang tatay. Sa tuwing ito ang hahawak ng manibela para magmaneho. Pero bago yon, binabati ko muna po si Sir William Rangel na isa po siyang senior citizen. William Rangel, ayan na ang kanyang pangalan. Senior po siya na nakatira diyan sa Alaminos, Pangasinan. Tumawag po siya sa akin kanina dahil hindi po niya talaga pinalalampas daw lahat ng mga uploads ko sa aking YouTube channel. Wala siyang pinalalampas, pinanunood niya po lahat. Kaya po siya ay ninervyos na, nagkaroon na siya ng anxiety sa kanyang sasakyan dahil baka daw po yung automatic transmission ng kanyang Toyota Fortuner na 2015 model ay bibigay na or masisira na dahil tumakbo na raw po ng 80,000 kilometers. Kaso napakalayo po niya. Nandiyan siya sa Alaminos, Pangasinan. Kaya po ang sabi niya kapag siya ay pupunta rito sa Manila, kukuha muna siya ng driver. Sir William, kapag pupunta po kayo at makakuha ka na ng driver, abisuhan niyo po ako para maipaganda ko po kayo ng bangus na galing ng Dagupan. Hindi, biro lang. Marami pong mga seafoods, maraming mga isda doon sa lugar nila. At sila nga po ay malapit sa 100 Islands, no, yung kanyang tirahan diyan sa Alaminos. Ang ihahanda ko po sa iyo ay ang alaga namin ni Glenn na hito, tilapia at dalag. Ayan. Kung malaki na po yan kapag kayo ay pumunta. At sasamahan ko na rin po ng ayungin na nabibili po dito sa Binangonan. Ito na, babanggitin ko na po sa inyo yung tanong nung tumawag sa akin kanina na kung makakasira daw po ba sa kanyang makina or sa kanyang sasakyan yung mayat-maya na pag-engine brake ng kanyang tatay sa tuwing ito ay nagmamaneho. Hindi na raw po sila relax doon sa kanilang Toyota Innova dahil mayat-maya daw po gaganyan-ganyan po sila. Kasi pag nag-engine brake, binibitawan mong bigla yung accelerator mo, tapos bibigla mo na ng mga apakan, gaganon na naman yun. Pag binitawan mo yung accelerator, gaganon na naman yun. Hindi katulad ng talagang namembreno ka sa, sa preno mo. So, sabi po niya, sumusub-sub sila. Hindi naman daw po nila masabihan at magagalit yung tatay niya. At sinabi nga raw po sa kanya na iyon daw po ay nakakatipid sa fuel. At nakakatipid daw po yun sa preno dahil hindi siya madalas gumagamit ng preno. May pagkakataon na pwede po talagang masabing ganon. Pero yan nga ang pag-uusapan po natin ngayon. Para sa iyo, Jason Perez na taga Makati,
hindi naman talaga direktang makakasira sa makina mo at sa sasakyan mo. Pero, ito na, pero kung yung sinasabi mo na maya't maya ay ginagawa iyan ng tatay mo, maraming pwedeng masira kapag ka lagi mong ginagawa yan. Dahil nga, sabi ko nga sa inyo, ang pag-engine brake, aapa ka sa accelerator, bigla mong bibitawan, o mapapaganyan ka, tapos apa ka na naman, gaganon na naman, ang mangyayari sa makina mo, mahihirapan yung mga pyesa na ito na mga babanggitin ko sa iyo. Una, engine support. Dahil sa tuwing umaabante ang sasakyan mo na bigla, yan, gumaganyan din naman ang makina mo kung yan ay rear-wheel drive o yung Innova mo, ang differential mo nasa likod, rear-wheel drive yan, kapag binigla mong apak yan, gaganyan ang makina mo, tapos pag bigla mong binitawan ng accelerator, pagpapaganyan-ganyan yan, kumikiwal yan. At kapag lagi mong ginagawa yan, mabilis ang wear and tear ng engine support mo at ng transmission support mo. Paano ba talaga yung engine brake? Baka kasi isipin ng iba, ano ba yung engine brake? Yan ba yung pumepreno yung makina mo? Meron bang lining doon sa loob ng makina? O baka ang isipin nyo yung clutch lining? Hindi po yun. Paano po ba nangyayari yung engine brake? Ito po yun. Halimbawa, tumatakbo ka ng mabilis. Tumatakbo ka ng mga 60 or 70. Ngayon, ilalagay mo sa low gear ang cambio mo. Halimbawa, nasa quinta ka na, inilagay mo sa tercera. Tapos bigla mong binitawan ng clutch mo at bigla mong binitawan din ng accelerator mo, tumatakbo ka ng mabilis, mapapansin mo yan, mag-high RPM ka. Ikaw ay nandoon na sa idling mo, nandoon ka na sa minor mo, pero yung RPM mo mataas dahil mabilis yung takbo mo pero naka-low gear ka. Pwede ngang ilagay mo pa yan sa segunda. Okay, so ulitin natin, mabilis ang takbo mo, yung velocity mo, 60, 70, 80, bigla mong inilagay sa segunda, tapos binitawan mo yung clutch, at binitawan mo na ngayon yung accelerator. Ang nangyayari dyan, ang pumepreno na sa iyo ay yung mga gulong mo. Pinipigil ngayon nung kontrahan, nung makina at nung mga gulong mo, yung speed mo, yung velocity mo. Sa ganung pagkakataon, ang nagpapatakbo na doon sa makina mo ay yung mga gulong na. Mula doon sa gulong, papunta sa propeller, papunta sa transmission. Yun na ngayon ang nagpapatakbo sa makina mo. Dahil binitawan mo na yung accelerator eh. So nandoon ka na sa idle, nandoon ka na sa minor. Yung bilis na yon ang nagpapaikot ngayon ng engine mo, kaya mataas ang RPM mo. Tandaan niyo po mga kapatid, yung RPM ay revolution per minute nung pinaka-crankshaft mo, nung sigunyal mo. Yun yung RPM. Kaya dahil sa mabilis at nakakambyo ka naman, ang nagpapaikot ngayon sa makina mo ay yung gulong, yung propeller, papunta sa transmission, papunta sa makina. Ngayon, habang bumabagal ngayon ang takbo mo, bumababa din yung RPM mo hanggang sa pumunta ka na doon sa minimum, doon sa idle mo. At kapag ka ganun na pababa na, kailangan mo nang umapak sa clutch kasi mamamatay ang makina mo kasi nga nakakambyo ka. Kaya yung engine brake na yon, ang nagpepreno sa'yo ay yung kontrahan ng gulong at ng makina. At doon sa pagitan ng makina at ng transmission na papunta doon sa gulong, mayroong pyesa dyan na pwedeng masira kapag ka maya't maya ay ginagawa mo yung pag-engine brake kahit hindi naman kailangan. Ano yon? Yung clutch lining mo. Yung clutch lining mo ang nagsisilbing koneksyon ng makina at ng transmission papunta doon sa mga gulong. So yung clutch lining, friction material yan na pwedeng mapudpud din at yung mga springs doon sa clutch lining na yon ay pwedeng masira kapag lagi mong ginagawa yung engine brake na yan. Kaya nga yung mga bus, yung mga trucks na malalaki, yung mga haulers na yan na umaakyat sa bundok at tuwing pababa ay naka-engine brake yan. Yan ang kadalasang problema nila, yung mga clutch. Kasi nga, pag hindi naman sila nag-engine brake doon, ang masusunog naman yung kanilang mga preno. Kaya talagang sila ay mabagal, yan ay nakakambyo ng low gear, naka-engine brake yan. At ang laging nagkakaproblema dyan ay yung kanilang mga clutch assembly. Isama mo na yung mga bus na bumabiyahe dyan sa mga bundok na yan. At isama mo na rin itong mga jeepney na bumabiyahe. Hindi sa bundok, kahit dito sa city, isama mo yan. Dahil bakit? Itong mga jeepney drivers na to, hindi yan magamit sa preno. Kasi po, halimbawa, pipick up ng pasahero yan. Tapos mayroong magsasabi, bayad po, gaganon yan. So pag ganon yan, bibitaw ngayon yan sa accelerator. Kasi ang kambyo ng mga jeep po na yan, no, yung mga pampasadang jeep, segunda lang yan, umaabante yan eh. Halos lahat ay low speed po ang differential niyan. Kaya po, malakas
Ngayon, hindi yan pumiprimera. Kapag ka-primera yan, halos kaunting-kaunting abante na lang po yan. So, segunda lang, bibitawan nila ngayon yung kanilang accelerator, tumatakbo na mabagal. Kaya gaganyan-ganyan po kayo pag kayo ay nakasakay sa jeep kasi hindi halos na membreno yung mga jeepney driver. Lalong-lalo na po kung sila ay namumulot pa ng pasahero. Marami po sa kanilang ganyan. Bakit po? Ganyan po yung tatay kong magmaneho nung araw. Apakan, yung accelerator, aabante, gaganon yung mga pasahero. Tapos pagka binitawan yung accelerator dahil kailangan may aabotin siyang pamasahe, yung bayad, gaganon ka na naman. So pag ganyan-ganyan yun. Itong mga differential na mga jeep, yan din po ang madalas masira. Pansinin nyo mga kapatid, yung mga nakakasabay nyo ng mga malalaking truck dyan sa expressway, di ba marami kayong nakakasabay dyan, halos umuugong ang kanilang mga differential. Maririnig nyo yun umuugong yun malayo pa. Malayo pa sa inyo, umuugong yun na ganun. Kasi may mga tama na po mga differential niyan. Dahil sa engine braking po, ang talagang napepersa dyan ay yung pinion gear, no, at yung ring gear. Yan ang napepersa dyan dahil naglalabanan po yan. Biro mo yung load mo nung truck na malalaki na yan, ang bibigat ng load niyan. Tapos bababayan sa bundok o kaya yung mabilis yung takbo nila. Tapos ilalagay nila sa low speed kasi baka hindi kayanin nung kanilang preno. Yung pinion gear saka yung ring gear na yan, yan ang talagang nagpipigilan. Yung dalawa na yan. Kaya sila yung hirap na hirap. Kaya po marami sa mga truck na yan at mga jeepney at mga bus na yan, ang ganyan ang problema. Umuugong ang kanilang mga differential. Ito nga pong Isuzu na Travis Yan ang pinakamahinang portion yata ng pyesa niya. Yung differential, palaging nasisira, palaging umuugong. Yung Isuzu Travis. So ngayon, balik tayo doon. Sa engine braking, kaya nga po, minsan, kapag kayo nakasakay sa mga pampasaherong jeep, inireklamo nga po yung pagganyan-ganyan na pagdadrive ng mga jeepney drivers, tapos kaya nga may hawakan yung ganun Kasi pagka umaandar yung mga jeep, gaganyan-ganyan ka okay lang sa umaga, mabango pa lahat ang pasahero, mabango pa tayo. Paano pagdating sa hapon? Mga amoy pawis na yung karamihan ng mga magsisiuwi. Lalong-lalo na yung hindi pumapasok sa mga opisina. No, yung nagtatrabaho lang sa labas, yung sa mainit na lugar. Makakatabi mo ngayon, gaganyan-ganyan sa'yo. Kasi nga po, ganun yung manner nung mga jeepney drivers. Yung katulad din nung inirereklamo nitong si Jason Perez na mahilig sa engine brake. Mga kapatid, yung pag-engine braking, normal po yan na pwede mong gamitin talaga. Kaya lang, wag naman yung mayat-maya dahil talagang makakasira din yan sa sasakyan mo. Sa makina, hindi masyadong malaki ang damage. Pero doon sa transmission at pati doon sa clutch assembly mo, pwedeng makasira yan. Ngayon, yung mga driver ng mga malalaking van na gumagamit ng dual mass flywheel, nako, yan ang unang-unang masisira sa inyo kapag ang attitude nyo, mayat-maya kayo ay nag-engine brake. Yung mga malalaking van, nagkakarga ng mabibigat, maraming pasahero, tapos ganyan ang attitude mo, nako, masisira kagad ang dual mass flywheel mo. At sigurado, isasabay na masisira ng ganyang manner ng pagmamaneho mo yung clutch lining. Dahil iniipit nga yan ng dalawang plate, yung pressure plate at yung dual mass flywheel. Hindi yung masamang mag-engine brake Yan ay kailangan sa tuwing ikaw ay pababa. Lalong-lalo na kung talagang matindi, matarik yung kalsada, no, yung pababang daan na binabiyahe mo, dapat talaga naka-engine brake ka dyan. Paano yon? Ikambyo mo sa mababang speed, sa low gear ang iyong kambyo. Halimbawa, ang takbo mo ay nasa 40, 50, pababa ka dyan sa mga bundok, sa Baguio City, sa iba pang mga lugar na bundok. Kambyo mo sa low speed. Doon ka sa pangalawa, sa segunda or sa tersera. Depende kasi yan doon sa takbo mo. Yan ay tansyahan na. Kung kailangan mo ng konting speed dahil hindi naman masyadong matarik o pwede kang lumipat sa tersera. Pero kung talagang matindi na yung pabulusok ng kalsada, pwede ka na magsigunda. Kasi pag miyat-maya ginamit mo yung preno mo dyan, idinantay mo ang paa mo sa brake pedal mo, masusunog ang preno mo. Baka hindi ka pa nakababa sa bundok na yan. Naku, ay sunog na preno mo, lalo na dyan sa Nagilian Road. Napakatatarik po ng mga akyatin at ang pagbulusok ng kalsada dyan. So sa mga ganyan, mandatory po, dapat naka-low gear ka at naka-engine brake ka. Ngayon, sa mga automatic transmission, ito, sa mga traditional na automatic transmission na gumagamit ng torque converter, sama mo na yung CVT, hindi mo halos ramdam ang engine brake. Kaya kung pababa talaga
ang biyahe mo, ilagay mo na yan doon sa low speed, doon sa low gear, kung pababa talaga na matindi. Doon, mararamdaman mo na nag-engine brake ka. Pero kung ilalagay mo lang doon sa third gear, hindi mo halos maramdaman yan kapag ka nag-engine braking ka sa mga traditional na automatic transmission, pati sa CVT. Pero doon sa mga DCT, sa mga AGS, palibasa yan ay mga manual transmission talaga yan na ginawa lang automatic yung kanilang pag-shift. Pati doon sa AGS, kaya nga yan ay automatic gear shift control. Yung transmission na yan, ayan, mararamdaman mo na malakas po ang engine brake niyan. At kapag yung biglaan, mga kapatid, yung sabihin na natin nandoon ka na sa nick of time na maaksidente ka, biglaan, ang bilis ng takbo mo, lagay mo kaagad sa primera. Presence of mind. Lagay mo kaagad sa primera para makatulong. Kasi yung preno mo, baka hindi yan makatulong, lalong-lalo na yung walang mga ABS. Or kung may ABS ka man, tapos sumablay, baka hindi makatulong yung mabilis na paghinto. So yung engine braking, talagang kailangan, presence of mind, mabilis na desisyon, ilagay mo kaagad sa primera, bitawan mo ang clutch at bitawan mo accelerator mo, ilagay mo ang paa mo sa preno para makaiwas ka sa malagim na aksidente. Malaking tulong ang engine braking sa mga ganong sitwasyon. Kaya papraktisin nyo din yun, lalong-lalo na yung mga naka-manual transmission. At even doon sa mga naka-automatic transmission, mas madaling magkambyo dahil wala kang aapakang clutch. Pag talagang kailangan mo na magbawas ka ng speed dahil ma-aksidente ka na, huwag mo nang intindihin kung masisira transmission mo o makina mo. Ilagay mo kagad sa low speed. Makakatulong yun para hindi ka mabangga or hindi ka magkaroon ng kalunos-lunos na aksidente. Yan po ang magagawa ng engine braking. Sir Jason Perez, ramdam na ramdam kita ngayon dahil ganyan din magmaneho ang tatay ko nung siya ay nabubuhay pa. May jeep din kami, pinasada ng tatay ko, Novelicious Blumentritt. Pero ang tatay ko kasi ay nagmaneho rin yan ng mga truck ng troso. Diyan sa Nueva Ecija. Pababa, yung mga truck na ibinababa nila na punong-puno ng troso, yung mga nara noong araw. At nagmaneho din po ang tatay ko ng bus sa Baliwag Transit. Siya ay naging driver din po diyan. Kaya talagang yung kanilang nakasanayan na pagmamaneho ay yung ganyan na pag-engine brake. Kaya nga nung bumabiyahe na yung tatay ko ng jeep, Novelicious Blumentritt, ako yung konduktor, halos mahilo-hilo talaga ako. Kahit hindi pa ako gutom, para bang kailangan ko nang kumain ng marami dahil doon sa hirap, doon sa hilo na nararanasan ko. Ngayon, nung araw kasi, Sir Jason, ang mga sasakyan nung araw, ang mga preno nung araw, kung hindi mo naabutan yung mga lumang jeep, pati yung jeep na minaneho ko pa, yung Francisco na jeep na yun, hindi pa disc brake nga yung harapan eh. Drum brake sa harap. Mahihina ang preno nung araw. At yung mga truck nung araw ay hindi pa yata naka-air brakes. No? Ngayon, mga naka-air brakes na yan. Yung mga sasakyan natin ngayon, halos naka-hydrovac na. Nung araw, wala pang hydrovac. Mahihina ang preno. Kaya talagang, ang mga driver nung araw, yung mga tatay natin, mga lolo natin, yan talaga ang kanilang nakasanayan. Kumbaga yan ay SOP, na kapag ka ikaw ay nagmamaneho, practicein mo ang engine braking dahil noong araw talagang mahina ang mga preno ng sasakyan. Kaya lang marami nang nagbago. Ang mga sasakyan ngayon napakalalakas na ng preno. Kaya hindi mo na halos dapat gawin yon kung ikaw ay nasa city dahil mas lalong maraming masisira sa sasakyan mo. Totoo po yun dahil doon sa pabigla-bigla na pag-apak sa accelerator at bigla-bigla din na pagbitaw sa accelerator na napepwersa yung mga engine support na yan, yung propeller, yung mga cross joint, yung transmission support, yung mga hose, pati yung differential ng iyong sasakyan. Sigurado magkakaroon ng problema yan. At doon sa mga front wheel drive na mga sasakyan, yung inyong mga CV joints, kayang-kayang sirain ng ganyang manner ng pagmamaneho. Mapapabilis yung wear and tear nila. Sir Jason Perez, ikumusta mo po ako sa tatay mo? Dahil yung tatay ko na namayapa na, namimiss ko siya kung paano siya magmaneho. Talagang pumipina-pina yan doon sa mga ino-overtake niya dahil namamasada nga siya ng jeep. Kasi naman, yung jeep namin, doon sa bumper, merong nakatayong ganun, tapos merong parang bandera. Yun, kapag didikit na yun doon sa jeep, yun ang palatandaan niya, yun yung kumbaga sukatan niya kung babangga yung bumper. Kaya nung araw, yung mga bumper ng mga sasakyan nung araw, merong mga ganun nakataas na gadon para may bandera yun, para malalaman niya kung siya ba ibabangga doon sa sinusundan niyang sasakyan. Ang sarap balikan ng kahapon dahil maaalala mo yung mahal nating tatay, lalong-lalo na
Sa dami ng mga subscribers po ni Autorans, halos lahat po kayo ay senior. Nagpapasalamat po ako sa inyo. Sa inyong mga pagbati, sa tuwing kayo ay nakakausap ko, tumatawag po kayo, pinatataba niyo po ang puso ko sa dami ng mga mabubuting salita na ipinapaabot niyo po sa akin. Kaya nga po ako hanggat maaari, binabalikan ko rin yung mga alaala kung paano rin ako nagsimula ng aking pagmemekaniko na tinuturuan ako ng tatay ko noong araw. Kaya nga kanina may nakita akong radyo, so ito binili ko na rin para magmukha namang oldies talaga itong aking setup dito po sa opisina. Mga kapatid, lagi po kayong mag-iingat sa inyong mga pagmamaneho. Napakarami pong disgrasya ngayon. Kung noong araw mahina ang preno ng mga sasakyan, sigurado naman ang kakapal ng mga body niyan at bihirang-bihira talaga yung nato-total wreck kahit kaunting banggaan lang. Pero ngayon, dahil sa ang mga sasakyan, malalakas nga ang preno, merong magsa-sudden stop, magsa-sudden brake, yun namang nasa likod, babangga kaagad sa kanya. Pero ang tindi, ang laki ng damage at maraming namamatay. Marami ang nagbubuwis ng buhay. Kaya kayo po ay laging mag-iingat sa inyong mga pagmamaneho. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo at magandang gabi po sa inyong lahat.